Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. So meron pa rin ho tayong update sa lagay ho ng ating panahon. Ngayong araw po ng Sabado, June 28 na po, no? 2025 at ilang araw na lang papasok na ang buwan ng July. Sa ngayon ay wala pa naman tayong namomonitor na bagong low pressure area ulit, no? Yung nakarang araw, yung low pressure area sa labas ng PAR ay nalusaw na at ngayon ina-expect natin wala pa naman. Pero ipapakita, titignan muna natin yung ating tinatawag na tropical cyclone threat potential, no? At may chance na naman na panibagong low pressure area ang mabuo at papasok ito sa June 27 hanggang July 3. Ayon na rin po yan sa advanced forecast ng Pag-asa. So, moderate chance ito na maging isang ganap nga po na tropical depression or mahinang bagyo kapag nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. At meron naman tayong chart dito sa week 2, July 4 hanggang July 10, merong low pressure area din na mabubuo at nasa low chance ito na maging isang ganap na bagyo. So, balikan natin mamaya yan mga kaibigan. Tignan muna natin yung nagiging sanhi po ng mga pag-uulan, no? Lalo na kahapon, nakita nyo, gabing-gabi na. Talagang tuloy-tuloy pa rin po ang mga pag-uulan, gayon din sa madaling araw. Dahil huyo, no, sa southwest monsoon o habagat at mga localized thunderstorm. Hindi ho yun dahil sa bagyo. Yung mga nagsasabi na eto na, bagyo na daw, no? Hindi ho, no? Normal lang yan ang mga pag-ulan kasi nasa rainy season na ho tayo ngayon. So dito muna tayo sa tinatawag natin na forecast weather condition. Ito yung mga lugar po mga kababayan na apektado ng habagat at ng mga thunderstorm. Hindi kasama dito ang low pressure area. Wala tayong namamonitor pa sa ngayon. Sa area po ng Metro Manila mga kababayan, Visayas, Mimaropa, Northern Mindanao, Caraga, Pangasinan, Zambales, kasama na rin dyan ng Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, at Batangas, no? Asahan po natin ang weather condition sa mga lugar na aking binanggit. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Mga kalat-kalat yan ng mga pag-uulan mga kaibigan at minsan tumatagal yan ng 1 hanggang 2 oras. So matagal yun, no? So mas maganda, nakahanda tayo sa mga posibleng mangyari. Kaya layo pinapaalala, mag-ingat po. Yung mga lugar na bahay, no, yung sa Metro Manila, alam nyo, mas maganda, maglinis na tayo ngayon, no, yung mga basura, wag tayong tapon ng tapon, kung saan, yan yung bumabara sa mga kanal, kaya nagkakaroon ng mga pagbabaha. Mag-ingat din ho, yung mga lugar na matataas sa bantapon ng mga landslide. Sa area ng Mindanao, asahan ho natin dyan ng weather condition, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil naman po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. So, posibleng impact pa rin pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman sa mga landslide prone area kung sakali pong maging severe ang thunderstorm, no? Pinapaalala ko mga kaibigan, ang habagat at mga thunderstorm hindi ho yan bagyo, no? Para lang din kakalaman ng iba. Kasi yung iba nagtataka, no? Sinasabing umulan lang ng malakas, ayan na, bagyo na daw. O may bagyo. Ang lagi natin sinasabi may bagyo kapag umulan, may bagyo po. Paulit-ulit tayong ganun. Para lang sa kalaman po ng bawat isa. Ang ilang bahagi naman po ng Luzon, no, ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi naman may tsansa po ng mahina hanggang sa mga posibleng malalakas po na mga pag-ulan dahil po yan sa localized thunderstorm. Mga kaibigan, dahil nga po 2 weather system lang ating monitor sa ngayon, inaasahan natin sa mga susunod na oras ay panibagong low pressure area na naman ang posible pong mabuo sa labas o sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So mas gugustuhin natin yung senaryo na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, mabuo po ang low pressure area. Dahil kapag dyan nabuo, mabilis po itong lumalabas, no, ang PAR, no, or ng Philippine Area of Responsibility. Unlike po sa mga low pressure area na nanggagaling pa sa may bandang silangan ng Mindanao, nasa labas ng PAR, yung pagpasok niya sa atin, nasitiyempo minsan ng malakas na, no, or nasa low pressure area pa lamang sa labas, papasok ng Philippine Area of Responsibility, isang ganap na tropical depression hanggang sa lumakas ng lumakas. So yung scenario na yan, tinitingnan din natin mga kaibigan. Kasi yung iba, may nabuo lamang na low pressure area sa loob ng ating PAR, takot na, no? Hindi nila alam yung kagandahan din ng ganon
para ito nasa labas na ng PAR bago pa maging isang ganap na bagyo. So halos same lang din yung nangyari nga po kay Bagyong Auring at itong ina-expect natin na pangalawang bagyo, yung Bagyong Bisi nga po yung magiging pangalawang bagyo. Nung nakaraang mga update natin, ang low pressure area na buo sa loob ng PAR, lumabas na siya na ating Philippine Area of Responsibility naging isang ganap naman na tropical depression or mahinang bagyo. So yung mga senaryo na ganoon ang ating kino-consider para nga po sa pangamba ng mga ating mga kababayan. Kaya ako lagi ho ako nag-update sa inyo para din mabawasan yung ating pangamba. Alam nyo minsan sa mga update sa balita mga kababayan ko, nagiging exage na masyado. Minsan localized thunderstorm lang, habagat lamang, sa iba super typhoon na. Kaya yung ating mga kababayan ngayon, hindi nila alam kung ano ang tama, Kaya nga po mga kaibigan, nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan na lagi pong tumatangkilik, Kilala ko kayo, Yung ibang nagpupuso dyan sa comment section, talagang sobra nagpapasalamat ako sa inyo. So dagdag natin mga kaibigan, wala man tayong bagyo, low pressure area ngayon, ugaliin pa rin po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga bigla ang mga pag-uulan. At lagi po tayong mag-antabay sa lagay ng ating panahon. Lagi kayong i-check nyo kung nakasubscribe kayo o nakahit ang notification bell para sa mga update natin. Mabilis ko ho kayong namo-monitor. At gayon din, kung kailangan naman natin ng mag-imbak ng pagkain, kung pwede, kung kaya naman, kung may budget naman, mas maganda, Dahil nga po may mga biglang ulan, hindi tayo labas ng labas. Yan ang kagandahan sa mga wise po na mga Pilipino, nag-iimbak talaga, So mga kaibigan, mga kababayan ko, sa ngayon, short lamang update natin, sa lagay ng ating panahon at magmo-monitor or check ulit natin, sa update ng Pag-asa o sa ibang ginagamit natin na weather model kung may mga banta ulit ng mga bagyo. Please mga kaibigan, huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe and then pahitan rin ang notification bell. Maraming salamat po.